Hello, good day. Ako po si Jepo. Ito ang aking Bible vlog for the day. Bumili po ako ng bagong wireless mic. Ito po yun. Bumili po ako ng bagong wireless mic. Our topic for the day is all about kung ano talaga yung tunay na kalooban ng Diyos. At kung ano talaga ang dahilan kung bakit nilikha niya ang sanlibutan. So, ang gusto lang explain paliwanag sa inyo para maunawaan nyo is kung ano talaga ang tunay na kalooban ng Diyos. Kasi kung iisipin natin maigi, bakit niya lilikhain ng tao? Para magkaroon ng sakit ng ulo. Bakit niya lilikhain si Satanas? Diba? Kasi kung pag-aaralan natin at sisiyasatin natin ng banal na kasulatan, lahat ng bagay, alam na niya. Bago niya palikain, alam na niya. Bago pagawin ng tao, alam na niya. Bago paisipin ng tao, alam na niya. Yun. God knows everything. Diba? And so, mag-intro na po ako. This is all about the truth about God, about Lord Jesus, about everything around us na i-explain ko sa inyo. Ang tunay talaga ng kalooban ng Diyos ay yung pagmamahal sa anak niya. Yung talagang tunay na pagmamahal sa anak niya. So, yung topic natin for today is all about kung ano yung ito yung nagpapatunay na ang religion ay kabalbalan na. Kasi alam niyo, bakit kabalbalan ng religion? Kasi napakalinaw na nasusulat. Yung utos ni Panginoong Jesucristo, dadalawa lang. Una, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa mo. At ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Yun yung pangalawang utos. Hindi doon inutos na maniwala ka sa Katoliko, hindi doon inutos na maniwala ka kay Manalo, hindi doon inutos na maniwala ka kay Edward, kay Eddie Villanueva, hindi doon inutos na umanib ka sa Iglesia ni Cristo, hindi doon inutos na umanib ka sa MCGI, hindi inutos na magkatoliko ka, hindi doon inutos na mag-born again ka. Ano ang inutos? Napakalinaw. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. At iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Kaya yun ang patunay, yung dalawang utos na yun, kung lalawakan natin ang isip natin, kung gagamitin natin yung common sense natin, lahat talaga ng religion ay kasinungalingan. Lahat talaga ng religion ay pera ng hambol. Kasi dadalawa lang ang utos eh. Kung talagang nananampalataya ang mga religion kay Kristo, hindi yan magtatayo ng religion, hindi magtatayo ng Iglesia ni Cristo yan, hindi magtatayo ng JIL Church yan, hindi magtatayo ng Catholic Church yan, hindi yan magtatayo ng El Shaddai, hindi yan magtatayo ng kahit ano. Kasi napakalinaw eh. Kung talagang Panginoon ang tingin nila kay, kung Panginoon talagang turing nila kay Panginoong Isus, at nananampalataya sila kay Panginoong Isus, diba? Walang magtatayo ng religion. Kasi napakalinaw, dadalawang utos. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Pangalawang utos, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Wala dun inutos na umanib ka sa religion or mag-religion ka. Wala ganun. Ang utos lang, ibigin mo ang kapwa mo at ibigin mo ang Diyos. Diba? Yan ang patunay na kasinungalingan talaga ang mga religion. Diba? Ganun lang kasimple, ganun lang ka-basic. Diba? Kasi yung yung pagsunod sa utos ni Panginoong Jesucristo, yun ang patunay na Kristiyano ka. Yun ang patunay na nananampalataya ka sa Diyos at kay Lord Jesus. Kasi sumusunod ka sa utos eh. Kaya yung mga religion na yan, hindi yan sumusunod sa utos. Kasi walang inutos na magtayo ka ng religion or mag-assembly ka. Kasi kasi kung yung napanood ko lang ko sa TikTok, kasi yung meaning daw ng church sa iglesia, hindi kasi nila alam yung tunay at totoong kalooban ng Diyos. Kasi yung liliwanagin na natin, yung Bible, hindi na reliable yan. Hindi na reliable yan. Lahat niyang kasinungalingan na
siguro yung mga totoo lang dyan, mga totoo lang, or ano, mga 16 verse siguro, 12 verse, or 18 verse, yung totoong ano, mga verses. Pero lahat na niya kasinungalingan na. Kasi isipin niyo maigi. Ha? Ang pangalan mo? Ronald po. Ronald. Kasaw. Yung pala. Excuse me ha. Isipin niyo maigi. Di ba? Nagsimula yung taon nung pinanganak si Lord Jesus. Doon lang nagsimula yung taon. Kaya nga tinawag na AD and BC, before Christ and after death. Or sa Latin, Anno Domini. Ano yung Anno Domini or AD? The year of the Lord. The year of the Lord. Who is the Lord? Lord Jesus. So kaya before Christ and after death, BC and AD, kasi ang taon nag-start lang nung pinanganak si Lord Jesus. Yun ang ginawa ng mga Romano. Kasi lahat ng ginagawa dito, religion, government, calendar, education, lahat, impluwensya ng Romano lahat yan. Hindi yan galing sa Diyos. Kalukuhan yan. Wala. Kaya yung mga religion, ibang religion, galit na galit sa Katoliko, galit na galit sa kapwa nila religion. Pero hindi nila alam, kasi sinungalingan din lahat ng pinaniniwalaan nila. Kasi walang nakakaalam talaga. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung anong taon at kung anong edad ni Abraham. San Diyos lang ang nakakaalam kung anong edad ni Isaac at Jacob. San Diyos lang ang nakakaalam kung anong edad ni Noah. At sa Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya nilikha si Adan. So, paano nailagay sa Bible na nakalagay doon na 930 years daw na nabuhay si Adan? Eh, wala pa naman taon nun. Wala pa naman kahit ano nun. Tsaka wala pang tao nun. Ang tao lang nun, si Adan at Eva. Bakit? Sinabi ba mismo ng Diyos sa kanila na itong 930 years old na si Adan. Hindi naman ganoon eh. 'Di ba? Lahat ng Bible line. Kaya nga kaya lahat ng religion, walang sino man sa kanila ang may karapatan mag-claim na totoo sila. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng binabasa nila sa Biblia, kasinungalingan lahat. Halos lahat ng nasa Biblia kasinungalingan. Kaya walang sino man ang mga leaders ng religion na may karapatan magsabing totoo sila. Dahil almost lahat ng nakasulat sa Biblia is a lie. It is orchestrated by the Romans through the Council of Nicaea, through the command sa mamamagitan ng pag-uutos ni Emperor Constantine I, according to history. Galit na galit sila, especially Iglesia ni Cristo. Tirahan sila ng tirahan eh. Mga born again, tirahan sila, tinitiran nila yung ibang religion. Pero tingnan mo yung binabasa nila, pinag-aaralan ba nila? Hindi. Galit na galit sila sa religion, pero yung binabasa nila ng Bible, galit na galit sila sa Katoliko, excuse me. Pero yung binabasa nila ng Bible, Katoliko ang nag-translate. Mga Romano, di ba? Yung kalukuhan ng mga yan. Mga sinungaling yung mga yan, sabi ko sa inyo. Kaya nga worthless eh. Di ba? Katulad yung di ba yung may sa TV, may INC TV. Tinitingnan ko eh. Sabi ko, tinitira talaga nila yung Katoliko. Tinitira nila. Tawa lang ako ng tawa. Kasi hindi naman nila alam, lahat ang nag-translate ng Bible, Catholic. Ang nag-translate ng Bible, Romano. Tapos, tira sila ng tira. Pero yung tira sila ng tira sa Katoliko, tawa lang ako ng tawa eh. Pero hindi nila alam, yung mga Iglesia ni Cristo, tira ng tira sa Katoliko. Pero hindi nila alam, yung Biblia ang binabasa nila, ang nag-translate, Katoliko. Kaya worthless yung ginagawa nila. Di ba? Nasa history yan. Tawa lang ako ng tawa. Sabi, parang mga gago itong mga ito. Sabi ko, napakalinaw eh. Tapos sasabihin na, nananampalataya sila kay Kristo. Kasi sinungalingan yun.
Kasi napakalinaw ng utos eh. Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo. Iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Kaya kasilunganingan yung mga sinasabi ng mga iglesia ni Kristo. Kasi sinasabi niyan, umanib ka sa kanila, maliligtas ka raw. Bakit? Ano akala nyo sa kaligtasan? May membership? Kailangan mo may maging member para maligtas ka? Hindi. Napakalinaw ng sinabi ni Panginoong Jesucristo. Sumunod ka sa utos. Ano ang utos? Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. At ikalawang utos, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Napakalinaw. Kaya yung mga sinungaling yan, mga nagpapanggap lang yan. Lahat ng religion nagpapanggap, simula sa Catholic, sa INC, sa JIL, MCGI, lahat, basta tayong tao lang yan. Kasi ganito, yung church, gawang tao. Yung Christianity, gawa ni Kristo, kalooban ng Diyos yan. Kasi patunay na gawang tao ang church, or assembly, or iglesia. Diba? Ang patunay doon, pinamumunuan ni Felix Manalo, pinamumunuan ng mga Romano, ng Katoliko Romano, pinamumunuan ni Eddie Villanueva, pinamumunuan ni Eliseo Soriano, pinamumunuan ni Bilarde. Di ba? Pinamumunuan. Kaya paano mo masabi totoo yan? Yan yung gawang tao. Yan yung mga church. Pero yung Christianity, kaya bang itayo ng tao yan? Hindi. Because isa lang ang binigyang titulo ng Diyos Ama na Kristo. Yun ay si Lord Jesus na kanyang bugtong na anak ng Diyos. Mga kanyang bugtong na anak. Siya lang ang binigyang titulong Kristo. Christianity coming from the root word Christ. Because the Lord Jesus is the only Christ. Wala nang iba. Kaya ang totoong tinatawag ni Kristo, hindi church, hindi INC, hindi Roman Catholic, hindi JIL Church, hindi El Shaddai, hindi Miracle Crusade, hindi MCGI, hindi Kingdom of Jesus Christ ni Gibuloy. Ang tinatawag ni Lord Jesus is Christianity. Christianity coming from the root word God. Sige na. Yung Christianity ba, kaya bang itatag ni Felix Manalo yan? Yung Christianity ba, kaya bang itatag ni Eliseo Soriano yan? Yung Christianity ba, bagang itatag ng Katoliko Romano yan? Yung Christianity ba, bagang pang itatag ni Gibuloy yan? Hindi. Di ba? Dahil nag-iisa lang ang Kristo. Yun ay si Lord Jesus. Kaya pag tinanong, anong tinatag ng Diyos? Anong tinatag ni Kristo? Church ba o Christianity? Diba? Alam nyo ang sagot? Christianity. Kasi ang church, tinatag ng tao yan. Anong fruit na tinatag ng tao yung church? Yan Felix Manalo, Iglesia ni Cristo. Jesus is Lord Church, Eddie Villanueva. El Shaddai, Mark Bilarde. Jesus Miracle Crusade, Almeida. Kingdom of Jesus Christ, Gibuloy. Yan yung fruit. Yan yung mga ulo ng iglesia. Yung mga binanggit ko, mga founder. Ano ba yung founder? Ulo. Siya yung nagpasimula. Hindi si Kristo. Ay, natatawa na nga lang ako Kung paano sila magtalo-talo, kung paano sila magdiba-dibate, kung paano sila, kasi kiniklaim nila yung totoo. Tawa ako ng tawa. Kaya nga kung obserbahan mo lang, kung lalawakan mo lang yung isip mo, tingnan mo, ang dami-daming religion. Pero never nag-react ang Catholic. Never nag-react ang Catholic. Kasi di magre-react yan. Kasi dahil sila rin ang dahilan, yung mga Katoliko rin ang dahilan. Kaya dumami ang religion. Dahil pinagbabago nila ang Biblia. Binago nila yung kabuuan ng Biblia. Kaya almost 95% ng nasa Bible is a lie. 95%. 5% lang yung katotohanan dyan. 95% is a lie.
95% yung pinalitan ng Katoliko Romano. Kaya nga tawa ko ng tao eh. Galit na galit sila, sumasamba daw sa poon, ganun daw. Nagyayabang sila eh, nagmamalaki sila, hindi nila alam yung Biblia ang binabasa nila. Hindi naman translate ng kung sino-sino yan. Yung Katoliko ang nag-translate yan, mga Romano. Kaya wala silang karapatan na sabihin totoo sila. Kahit sino. Diba? Kasi hindi naman talaga sila nananampalataya kay Kristo. Yung mga iglesia ni Kristo, yung mga iba't ibang religion, hindi talaga nananampalataya kasi napakalinaw. Napakalinaw ng utos ni Panginoong Jesucristo. Una, iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakilang utos. Paano mo makikita paano mo mapapatunayan yung pagmamahal mo sa Diyos? Yun ay ang pagsunod sa ikalawang utos. Iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Doon mo mapapatunayan, doon ka pag ginawa mo yung ikalawang utos, sumusunod ka sa unang utos. Kaya ginagawa mo yung ikalawang utos dahil mahal mo ang Diyos. Pero kung hindi mo ginagawa yung ikalawang utos, hindi mo mahal ang Diyos. Napakalinaw. Tawa na nga ng tao eh. Tapos yung mga debate pa sila, tapos yung tawa rin ako ng tao kay Eliseo Soriano, akala mo napakagaling. Hindi niya alam yung Biblia ang binabasa niya, puro kasinungalingan eh. Diba? Napakalinaw. Nakasulat sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. Ano ang dapat gawin ng mananampalatayang Kristiyano? Manampalataya kay Kristo. Dahil nasusulat, whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. Sino yung Him? Yung begotten Son. Sino yung begotten Son? Si Lord Jesus Christ. Sa Biblia, marami nagpapatunay na Diyos si Panginoong Jesus. Diba? Ito pa yung isang verse na patunay na Diyos si Panginoong Jesucristo. Nung binautismohan ni John the Baptist si Kristo, di ba yung binaptize? Tapos yung binaptize na, di ba? Bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Di ba? At sabi doon, at may tinig na nagsalita sa langit. Ikaw ang aking anak na lubos kitang kinalulugdan. So meaning, yun. Sino ba magsasalita sa langit? Si Felix Manalo? Hindi. Ang Diyos mismo ang nagsabi, sabi niya kay Kristo, ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ibig sabihin, kung Diyos ang ama, malamang Diyos rin ang anak. Hindi naman pwede na baka makakanak ng kambing. Hindi pwede yun. Kung ano yun, Diyos ang ama, tapos tao ang anak, hindi pwede yun. Di ba? Napakalino, hindi pwede yun. Kaya nga nagkatawang tao eh. Nakasulat, marami yan sa Bible, nakasulat. Kaya nga nagkatawang tao, kasi nga hindi siya tao. Ba't sasabihin sa Biblia, nagkatawang tao? Pero tao, ano yun? Tao, nagkatawang tao pa? Puta, redundant na yun, pare. Di ba? Ewan ko mga bubok na yan. Mga talagang mga walang utak. Di ba? Nasusulat, nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Napakalinaw, nagkatawang tao. Ano mangyayari doon? Tao na nagkatawang tao ba? Bumobo naman yan. Tao na nagkatawang tao. Paano nangyari yun? Tao nagkatawang tao? Ganun kamangmang yung mga yan. Sabi po, tangina yan, bobuan na to. Pukoy na yan, gabuan na eh. Tapos ang tarapang pa. Kala mo naman, totoo yung alam. Na ganyan. Tao na nagkatawang tao pa. Paano nangyari yun? Ano yun? Tao nagkatawang tao? Putang na tangina kagaguhan yan. Tao na nagkatawang tao pa? Paano nangyari yun? Ang nakabubuhan ng puta. Ang inang yan.
Napakalinaw eh, nakasulat sa Matthew. Binautismoan, sabi nga niya sabi nga ni John the Baptist eh, bakit ikaw ang aking babautismoan? Dapat ako ang bautismoan mo. Kasi anak ka ng Diyos, sabi. Dapat itong mangyari. Kasi kaya ginawa ni Kristo yan, nagpabaptize siya sa kay John the Baptist para ipakita sa tao ang kababaang loob. Para ipakita na kahit na Diyos siya, nag-anyong alipin siya. Para maging halimbawa sa sangkatauhan. Yun. Kasi, kumbaga, dahil anak siya ng Diyos, siya yung magiging halimbawa ng bautismo. Siya ang magiging halimbawa ng gawang mabuti. Dahil siya ay Kristo. Siya ang ulo ng Kristyanismo, hindi ng church. Napakalino. Kasi marami ng mangmang talaga. Itong mundo na ito mangmang na eh. Ginawang tanga ng mga religion, ginawang tanga ng government, ginawang tanga ng lahat ng bagay. Wala na eh. Kita mo, imbis sa Diyos ang sasandalan yung pera. Ano magagawa ng pera? Papel lang yan. Wala na. Sinira na to talaga ni Satanas. Sinira talaga ni Satanas ang mundo to sa pamamagitan ng pera, gobyerno, religion. Yun ang panansira niya. Yan na yung pinaniniwalaan ng tao. Religion, government, at pera. Diyan na umiikot ang buhay ng tao ngayon. Yan ang patunay na nasira na ni Satanas ang mundo. Gamit-gamit ang religion, gamit-gamit ang government, gamit-gamit ang salapi. Kasi napakalino kung lalawakan natin, kung bibigyan lang natin ng common sense eh. Lalawakan natin, bibigyan natin ng common sense. Kasi ang sabi sa Biblia, sa 1 Timothy 16, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Diyos mismo ang nagsabi ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Bakit naging ugat ng kasalanan yung salapi? Ba't naging ugat ng kasamaan yung salapi? Kasi ganito, dahil sa salapi, may pumapatay. Dahil sa salapi, may nangaapi ng kapwa. Dahil sa salapi, may namamataas. Dahil sa salapi, may nangaapi. Dahil sa salapi, nagkakaroon ng huwad na pananampalataya. Di ba? Dahil sa salapi, nabubulag ang tao. Kaya yun ang patunay na totoo ang sinasabi ng Diyos na nasusulat sa 1 Timothy 16. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yan yun. Kasi bibigyan lang natin ng common sense eh. Tapos sasabihin, tatawa na nga lang ako sa JIL, kay Eddie Villanueva. Jesus is Lord! Sumisigaw pa eh. Jesus is Lord! Pero ano ba sinabi ng Diyos ni Panginoong Jesucristo? Ano ba inutos niya? Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. At iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Pag-ibig. Hindi yung magsigaw-sigaw ka. Hindi naman sinabi ni Panginoong Jesus, ipagsigawan mo, inutusan kita tao, pagsigawan mo ang pangalan ko. Hindi naman ganun eh. Di ba parang ka nagugutuman na parang walang nagugutuman. Jesus is Lord. Mga ganun-ganun pa eh. Kala mo nagugutuman ng pula. Tawa ka ako nagtawa eh. Kasi mapagbiro din sa Diyos Ama sa si Lord Jesus, mapagbiro din. Sabi ng Diyos Ama ni Papa, sabi ni Papa, Jesus, anak, sabi, bakit po Ama? Ba't sigaw na sigaw yan? Sabi kay Eddie Villanueva, tawa ako ng tawa. Sabi niya, ba't sigaw na sigaw yan? Hindi mo kasi pinapakain. Sinisigaw na nga yung pangalan mo. Mama, hindi ko kilala yan. Tawa ko ng tawa eh. Sabi kong kulit eh. Ano ba yan, Jesus? Ba't sigaw na sigaw yan? Ano ba ginawa mo dyan? Sabi, hindi po, wala pong ginagawa dyan naman. Sabi, tawa ko ng tawa, nagbibiruan kami. Tawa kami ng tawa talaga. Kasi yung ang ini-expect talaga ng mga tao, naku, kung kilala nyo lang ang Diyos Ama, napakasimple, napakamahal, sabi ko sa inyo, napakasimple lang talaga. Hindi ka tulad, nire-relate kasi mga ministro, mga pastor, mga pare, nire-relate eh. Hindi naman ganyan siya eh. Napakasimple niya Ama. Kasi, di ba, nasusulat. Di ba? Likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis,
Ang iniisip nila kasi, mga pare, mga pastor, mga ministro, ganyan ang Diyos. Hindi ganyan. Napakasimple. Ay, naku talaga mga tanga. Mga walang utak, mga tanga. Hindi nila alam, kala nila awa-awa, mercy-mercy, religion, kala nila ganun si Ama. Hindi nila alam. Kaya nga Ama eh. Ano ba ang Ama? Di ba? Dapat alam na ng tao yan. Dapat alam na yun. Dapat common sense na lang. Ano ba ang Ama? Diyos sa Ama nga eh. Ano ba yung Ama? Mga pare, mga pastor, mga ministro, si Felix Manalo, si Eddie Villanueva, si Mike Velarde, si Eliseo Sorrano, ganyan ba yung Ama? Ang napakasimple lang yung Ama. Diyos sa Ama. Ano ba yung Ama? Di ba? Dapat alam na niya yan. Tanga-tanga. Di ba napakabobo ng napakatanga, napakabobo? Kasi nire-relate nila, Ama ba yan? Sa Felix Manalo, Ama ba yan? Ama ba yan? Sino yung mga Ama? Kaya nga, likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Yung pagiging Ama, dapat alam mo. Pag naging Ama ka, dapat maintindihan mo ng Diyos Ama. Kaya nga siya naging Ama, kasi may anak siya. Yun. Dapat, pag nagkaanak ka at pag naging Ama ka, alam mo na kung ano ang talagang kalooban niya. Hindi yung maniniwala ka kung kanino mga bugok. Magsamba-samba kayo, mag-prayer meeting kayo, para kayo mga gago. Napakalinaw mo, napaka-common sense, wala kayong utak. Diyos sa Ama. Ano ba yung Ama? Diyos sa Ama nga eh. Hindi nyo ba maintindihan yung tunay na kalooban ng Diyos? Yan na nga o Ama. Ano ba yung pinaggagawa nyo? Ha? Diyos sa Ama. Ama na nga eh. Ba't naniniwala pa kayo kay Felix Manalo, kay Eddie Villanueva, kay Mike Velarde, kay Eliseo Sorrano, at kung sino-sino pa, mga Katoliko, mga pare, ba't kayo naniniwala dyan? Diyos sa Ama. Ano ba yung Ama? Kaya yung pare, tinatawag yung father, yung walang alam yan. Kasi wala namang anak yan eh. Di ba? Maiintindihan mo lang ang kalooban ng Diyos sa Ama pag naging Ama ka na. Dapat yun na yun. Dapat alam mo na yun. Dapat naiintindihan mo na yun. Kasi Ama ka eh. Kaya nga Diyos sa Ama. Ano ba yung Ama? Katulad ng pare, pastor. Kaya nga niya sinugo si Lord Jesus eh. Para pangaralan ng tao. Narito ako para sundin ang kalooban ng aking Ama. Aking Ama. At hindi para sundin ang aking sariling kalooban. Yun ang sinabi ni Panginoong Jesucristo eh. O sasabihin nyo tao? Ang pinagagong puta. Nagkatawa tao yung tao? Puta wow. Ang pinagagong puta. Sabihin ng mga iglesia ni Cristo, tao yan si Cristo. Ano yun? Nasusulat, nagkatawan tao? Ano yung tao? Nagkatawan tao ba? Ang nakagabuhan. Ang pinagagong puta. Ang inang bobo po. Tao nagkatawan tao? Nasusulat yan no? Tao nagkatawan tao ba? Anong taka-taka naman yan? Ang yayabang pa, kala mo naman, alam yung mga pinaggagagawa eh. Butang mga iglesia ni Cristo, mga MCGI, nagdidebate pa sila eh. Kala nila, alam nila yung mga ginagawa nila eh. Di ba? Hindi nila alam yung kalooban ng Diyos Ama. Ama ka eh. Ano bang kalooban ng Ama? Pag-ibig sa anak. Di ba? Ano bang kalooban ng Ama? Pag-ibig sa anak. Bakit? Iisipin nyo, anak niya yung tao. Ano kayo mga tanga? Anong kaibahan ng nilika sa anak? Di ba ang anak galing sa kanya? Ang nilika galing sa alabok ng lupa. Di ba nga napakalino ng sinabi ng Diyos? Dahil ikaw, Adan, ay galing sa alabok, babalik ka sa alabok. Ibig sabihin, galing ka sa lupa, nilika ka. Hindi ka anak, tao ka. Diba, alam niyo naman yung kaibahan, di ba? Ang galing sa alabok, ang nilika at ang tao. Ang nilika at ang anak. Di ba, alam niyo yung pagkakaiba? Tapos sasabihin niyo, anak kayo? Wow, ang galing. Ano kayo, Diyos? Ang ina niyo. Kung anak kayo ng Diyos Ama, ano kayo, Diyos? Hindi. Likha lang kayo, mga bugok. Yan yung binago-bago ng mga lintik ng mga Romano na yun eh. Tingnan mo, nagkakalito-lito na, nagkandaleche-leche na. Wala na, sirang-sira na tong mundo na to. Wala na tong patutunguhan talaga, kapahamakan na lang.
Wala na, tahimik na si Ama. Oh. Oo, ako, hindi naman sa nagmamalaki ako, hindi naman sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko. Huli na ako rito. Pagkatapos ko rito, may nangyari sa akin masama o kung ano man, o pinatay ako ni Satanas, o pinatay ako ng tao katulad ng ginawa ni Judas kay Panginoong Jesucristo. Goodbye kayo lahat. Thank you, have a good day. Ingat kayo lagi. Sana may natutunan kayo. At sana nabigyan ko ng hustisya yung mga bagay na hindi sa inyo tinuturo ng mga religion. Dahil pineperahan lang kayo ng mga yan. Diba? Napakalinaw ng utos. Ibigin ang Diyos at ang kapwa. Thank you. Have a good day. Ingat kayo lagi. And God bless us all. Good day.